Hi guys, welcome back to my channel. This is again Mama Jing. Matagal na tayong hindi nag-YouTuber dahil may nagtanong sa akin. Importanteng question kasi siya 2 days ago. Nag-ask siya paano i-process ang OAC kapag nag-cross country kasi di ba hindi na tayo dumaan sa sarili nating bansa. Like me from Saudi Arabia, dumiretso na ako ng New Zealand. So, mabilis lang natin yan gawin pag andito na tayo sa bansang nililipatan natin. Unang-una na kailangan dyan is yung signed contract mo sa bagong company mo. Yun yung kailangan mo. Tapos, may requirements na kasi ngayon sa pagkuha ng OEC is kailangan mo ng insurance sa Pilipinas. Okay lang din siya kahit dito mo na i-process kasi pwede mo lang siya i-online, pati pagbayad online. Tapos, email lang nila sa'yo yung policy mo. So, yun ang kailangan mo. I-print mo rin yun. Kasi maglagay ka ng parang sinumpaang salaysay, mag-handwritten ka lang sa bond paper, i-handwritten mo na, ako si Mama Jing, ganun, from working ng Saudi Arabia sa ganitong taon, at sa ganitong taon nag-i-exit ako, papuntang New Zealand since nakahanap ako ng trabaho na direct hire. Parang ganun lang, tapos pirmahan mo, parang mag-story ka lang bakit na punta ka ng New Zealand from Saudi Arabia, so sabihin mo nag-cross country ka, direct hire ka, ganun, tapos pirmahan mo, handwritten lang. Tapos, merong form doon, OFW form, parang mag-fill up ka lang ng details mo doon, i-print mo yon, isama mo rin doon yun sa email mo sa Polo office sa bansa kung nasaan ka. Kagaya sa amin, dito sa New Zealand, ang office is nasa Wellington, which is ang layo niya dito sa Queenstown. So, ang ginawa namin, email mo siya through courier, NZ Post. Mura lang naman ang bayad nun, tas mabilis lang ang process. So, ito yung mga papel na kailangan mo, yung kontrata mo, permado dapat, permado mo at ng employer mo, yung insurance mo sa Pilipinas, copy ng passport, copy ng visa, kailangan mo ring mag-provide ng copy ng payslip, kung meron ka ng payslip dito sa tinatrabahuan mo, yung OFW form na ma-download mo lang din doon sa website. Kailangan mo rin yung fill upan, mga details mo lang yun. So, yun lang ang kailangan mo at courier mo na yun papunta sa Polo office. And then, habang i-courier mo yun, kukuha ka ng isang bakante na envelope, sulatan mo yun sa pagre-return sa'yo. Bali, blank envelope yun, sulatan mo ng address mo pabalik. Bali, 2 send ang babayaran mo papunta doon sa Polo office at pabalik sa'yo. Yun yung babayaran mo kasi sila pagkatapos nilang tatakan yun, ipasok nila yun sa envelope na bakante na sinama mo dun sa mga papeles mo at hulog na lang nila, hindi na sila magbabayad kasi bayad mo na, ganon. Then, ang bayad sa pa-verify is, I think, $15 ata. Parang around 15. Hindi lang siya abot ng $20 pag verify. Online mo lang din yun bayaran kasi pag ma-receive na nila yung papeles mo doon, mag-email sila sa inyo na ito yung gagawin nyo, may bigay silang instruction, dito kayo magbabayad para sa verification. Ganon lang siya kabilis. Kaya di dapat mag-worry kung may bala kayong mag-cross country. Ganon lang kabilis. Kailangan mo lang yung requirements na yon, email mo doon sa kanila. Yun na yun. Habol pala guys, meron pa akong hindi nasabi. Ang bayad ng pagpa-courier mo sa 2 envelope na yon is $23. Kasi recently lang ako send dahil yung documents na mga kaibigan ko nasa Pinas sila ngayon, ako yung nagsisend doon para ma-verify. $23 yung pagpa-courier, and then yung pag-verify mismo sa inyo na kasi yun sila mag-email kung magkano yung babayaran mo. Basta around 15-16, ganun lang yun siya. So yun yung magagastos mo. $23 sa pagpa-send, and sa pagpa-courier, I mean, $23, and then $16 or $15 sa pag-verify. Ganun lang siya. Thank you for watching again.